ulit ng impeachment sa Senate. Sino? Diba? Mga kabayan black, yung mga political strategists nila, yung mga propagandist nila. Sino pa? Media. Bakit? Gusto nilang maalis na talaga yan kasi tinik sa lalamunan yung pulisiya ng Duterte. Lalo na pag naupo ang ating Vice President sa pagka-presidente. Bakit? Mahihirapan silang isulong yung kanilang political agenda. Ang tandaan po natin, ang agenda ng mga left at po niyang mga pinklawan, hindi naman ang welfare ng publiko. Hindi po welfare ng public ang gusto po nila. Gusto nilang maipasok sa atin yung political ideology nila. Yun ang number one. Kaya tanungin nyo yung mga pinklawan, sige nga, anong pulisiya ang gusto ninyong mangyari? Diba? Anong pulisiya ang gusto nila? Kahit yung mga nagpapakilalang pinklawan na yan, at least tayo alam nating mga DDS ang ating pulisiya na gusto mangyari. Ano yung gusto natin? Transparency, peace and order, anti-corruption. Yan ang gusto natin mangyari. Pero sila tanungin mo, wala. Wala silang alam. Walang pulisiya. Bakit? Ang gusto nila, ipasok yung political ideology nila or values dito sa Pilipinas. Yan ang number one nila. Kaya tinitingnan mo ha, sino at kanino mo naririnig at kanino mo na unang narinig yung sinasabi nila, wag nating tawagin ng mga squatter. Anong tawag? Informal settler na lang. Sila. Bakit unti-unti sa pamamagitan ng mga lingwahe, unti-unti nilang ipapasok sa atin yung ideology nila. Napakadelikado yung mga tao na yan. Kaya nga di ba sa Amerika nagkakagulo? Alam niyo po, yung Democrat liberal po yan. Yung Liberal Party dito, pinklawan, liberal din sila. Yan yung political ideology po nila. Walang pulisiyang gusto yan. Kahit pa magkahirap-hirap ang bansa nila natin, as long as nasusunod yung political ideology nila, wala silang pake. Kahit pa tumaas ang tawag dito, inflation sa atin, walang pake yan. Kahit madaming mahirap, walang pake yang mga yan. As long as yung value nila, yung political ideology niya, na i-insert nila dito, na-inject nila sa Pilipinas, okay lang sa mga yan. Kaya tingnan mo sa US, di ba? Tanong mo, what is woman? Ba? Ang tanong nga sa Congress sa kanila, can man be pregnant? Anong sagot ng mga lokolokong Democrat doon na liberal? Yes, man can also be pregnant. Diba? Offensive daw pag sabihin mo yung man ay hindi pwedeng mabuntis. Tapos ito pa, yung women's sports, pinasok ng mga biological men. Boxing, running, yan ang unti-unting pinapasok sa atin. Hindi nyo ba napapansin si Risa Hontiveros? Anong gusto niya? Yung huli niyang sinusulong na batas. Yung teenage pregnancy act. Kala nyo ba sex education lang ang kanilang agenda doon? Hindi yun ang agenda nila doon. Unti-unti nilang babaguhin. Kasi mga buang yung mga liberal na yan, mga baliw yung mga yan. Diba? Diba sila yung nagwawala kapag tinawag mo na, diba, kahit sa Pilipinas, diba? Nagte-trending yung isang nasa restaurant na tinawag lang na sir. You called me sir, hindi mo ba nakita na ang ganda-ganda ng suot ko, ang ganda-ganda ko, sir ako, mama ko. Yan yun, mga kababayan. Yan yun. Yan ang political agenda ng mga pinklawan. Yan ang gusto. Kaya wala silang pakialam. Tingnan mo na lang during the period of tawag dito nung kay Pinoy, 'di ba? During kay Pinoy, 'di ba, yung sa kanya ba yung nagkaroon ng hacienda massacre, yung hacienda Luisita. Pati yung nangihingi sa Mindanao, nangihingi lang ng bigas, ang binigay bala. Wala silang pakialam. Ang gusto niyang mga yan, magkaroon ng tinatawag na cleansing. Lahat ng hindi naniniwala sa kanila, uunti-untiin nila. Uunti-untiin nila yan. At nakita nyo naman yung mga tao ni BBM sumanib na sa kanila.
Unti-unti. At ito namang mga congressman natin, pera-pera lang. Pera-pera. 'Di ba? Pera-pera boy. Pero hindi yun yung Duterte legacy. Ang Duterte legacy, ang kanilang focus ay yung tinatawag na welfare of the majority. Public welfare. At yan ang ayaw ng mga taong yan. Kasi kapag nagkaroon tayo ng, sabi nga is magandang pinagkakakitaan, may peace and order, tayo ang nasusunod na. Di ba? Tayo na. So hindi nila mai-insert yung kanilang political ideology dito, mahihirapan sila dito. Ba? Hindi pansinin niyo mga kababayan. Ganyan, di ba? Tatawagin mo akong sir, ang ganda-ganda ko, tapos sir. Yan yun. Tanungin niyo yung mga pingken, ano ang inyong policy? Kunwari lang, para sa mahihirap, ganon, pero walang concrete policy. Kasi ang kanilang political ideology ang gusto nilang ipasok dito. Diba? Ang tawag mo dati squatter, ngayon hindi mo na pwedeng tawagin squatter, illegal settler na. Hindi mo na pwedeng tawagin katulong, dapat kasambahay na. Sila yan. Tapos kayo, nakikisabay kayo doon, tapos yung for parents, sila din yan. Paano ka naging for parents? Anak mo ba yung aso? Hindi mo anak yung aso. Alaga mo yun. Unti-unting pinapasok yung sistema natin ng ganyang ideolohiya at makikita nyo na lang. Diba? Sino ba yung ako in favor sana ako. Kumaga, hindi wala akong problema sa divorce, wala akong problema sa annulment, wala akong problema sa legal separation. Kasi kahit Muslim religious organization, yung reliyong Muslim sa batas nila, sa kanilang Sharia law, merong tinatawag na divorce, di ba? Pero sa Pilipinas nga, kumbaga ini-insert nila talaga 'yon. Siyempre, marami naman talaga may gusto na rin noon at maghiwalay at makikinabang doon. Pero tanungin mo, sino ba ang nagsulong niyan? Di ba sila? Di ba? Sila 'yon. Kaya nga kahit si Joel Villanueva, hindi lang niya masabi-sabi yan. Pero di ba, unang tumutol siya doon sa mga pinagagawa nitong si Risa Hontiveros. Sasabi-sabihin lang niya na ito yung gusto ko. Di mo, puro investigasyon lang siya. Pansinin niyo si Risa Hontiveros. Kung ano yung mga ipinapasa niyang batas. Ang pinapasa niyang batas ay align sa liberal mind, liberal policy. Di ba? Political policy nila na baguhin yung values, kultura ng tao. Yun ang gusto nila. Natatawa nga ako yung nag-leak yung sa USAID na yan. Biro mo, matatawa kayo, pati yung daga ginagastusan ng US government nung nakita ni Trump. Yung daga ginagastusan nila para obserbahan kung pwede bang maging bakla yung daga. Gaano katopak yung mga yan. Tapos kayo, kayo, hindi social yung mga yan. Dapat, DDS tayo, DDS. Diba? DDS. Yung DDS kasi, pulisiya yun. Hindi lang yung die-hard Duterte. Diba? Hindi yung die-hard Duterte supporter. Ang ibig sabihin